Naalala niyo ba nung kumakandidato si Presidente Bongbong Marcos? Bahagi ng kanyang campaign promises ay ang pagdala dito ng trabaho, bagong sources ng enerhiya at mga investors. Isa sa kanyang suhestyon ay pagtuunan ng pansin ang nickel, or more appropriately, mining ng nickel. Ang Pilipinas ang isang major source ng nickel ore sa buong mundo. Second largest tayo noong 2023. Sa global production, 11% noong 2023 galing sa Pilipinas alone. Ayon kay Kandidato Marcos, maghihikayat siya ng mga investors na dito na sa Pilipinas gawin ang refinery ng nickel ore. At gusto rin niya na dito magkaroon ng mga battery manufacturing plants, lalong-lalo na sa lithium batteries na mahalaga sa storage para sa renewable energy sources natin. Kalaking potential din na maging bahagi ang Pilipinas sa global battery manufacturing industry dahil ang isa sa pinaka-importanting metal na kailangan sa baterya na mayaman ng Pilipinas ay yung nickel. Isa na namang natural resource na maaari nating i-maximize para makasali tayo sa global rise ng teknolohiya na ito. Para maisakatuparan ng programang ito, kailangan ng legislation. Tungo dito gumawa ng panukalang batas ang Senado para sa Minerals Act. Isinama dito ang strategiya na ipigil muna ang pag-export natin ng nickel ore nang sa gayon makakapaghikayat ng mga investors. Bakit nga naman natin i-export pa ang nickel ore kung magkakaroon na tayo ng kakayahan na dito na gawin ang refinery nito at ibang mga pabrika na gamit ito? Unfortunately, yung probisyon doon sa panukalang batas ng Senado para iban ang nickel ore exports ay pinatanggal na. Kung wala itong export ban, tuloy-tuloy pa rin tayo magpapadala ng nickel ore sa ibang bansa at tuloy-tuloy magagamit ng murang-mura ang ating nickel ore sa paggawa ng mga produktong i-import natin at added cost. Maliit ang benepisyo sa ekonomiya natin kung nickel ore kasi ang ine-export natin imbis na yung finished product. Kaya ito, isa na namang campaign promise ang hindi maitutupad. Ito ang Luminous. Follow for more.